So, fluid mechanics naman tayo. Discuss natin tong conversion na madalas nagagamit sa problem solving. So, this tuturuan ko rin kayo ng Caltech. Kasi may ibang kailangan nyo kabissaduhin yung values, may iba naman na mapapalabas nyo using the calculator, yung conversion dun. Okay, so compute the gauge pressure. What's gas? Compute the gauge pressure of a gas having an absolute pressure of 40 pounds per square inch absolute. Yan yung basa niyan. And atmospheric pressure, 846 millibars. Absolute. So note that 1 bar is 100 kilopascals. May iba dito na 100.1.325 kilopascals. Means ito 100 kilopascals ang pinapagamit sa atin. So compute the gauge pressure in bar and in PSI. So ayan yung conversion factors na gagamitin natin. Again, dapat conversion lang talaga to bukod sa concept na yung absolute gauge pressure, absolute gauge, absolute pressure is equal to the sum of the gauge pressure and the atmospheric pressure. So then pinapahanap yung gauge. So iano natin, make P gauge the subject of the formula. So that is just P absolute minus P atmospheric. Okay? So in this case, ang P gauge natin ay P absolute. Ayan, absolute pressure of 40 pounds per square inch. 40. Sulat ko ganito, pounds per square inch. Ayan, 40 pounds per square inch, absolute. Okay, minus atmospheric pressure natin na 846 M for milli bars. Pero, yung milli, pwede na natin siyang isulat as, ang milli ay, ayan, times 10 to the negative 3. Ang counterpart niya sa malaki is times 10 to the, is kilo. Ayan, yung kilo, times 10 to the third. Kilo, milli. Ganun. Milli, kilo. So, pwede ko na siya isulat ha. Yung milli, etong M, sulat ko na yan as times 10 raised to negative 3. And ang bar, sulat ko na to, 100 kilopascals. Okay, so 846 times 10 raised to negative 3 as milli. And ang bar ay 100 kilopascals. Ang kilo, that is also 1 times 10 to the third, di ba sabi ko kanina? So ito at ito, magka-cancel lang pala yan. Di ba? So magka-cancel lang yan. Times 10 to the third, negative third times 10 to the third. Di ba? By laws of exponent. Same base, so add the exponent. Negative 3 plus 3 ay 0. So 100 kilopascals. Ang pascals, isasulat ko siya as Newton per square meter. Di ba? So kilo and yung pascal ay Newton per square meter. Ang kilo, alam na yan, prefix yan. So times 10 to the third. Times 10 to the third. Yan yung counterpart ng milli. Okay, so compute the gauge pressure in bar and in PSI. So paano yan? So naka-bar daw tayo. Ang bar ay naka-kilopascal. So dapat mapalabas muna natin na in SI yan. Ganun lang ibig sabihin yan. So ibig sabihin ito in SI, pero hindi yung gamit yung standard na tayo, yung units. And ito ay in US. Ganun. So, anong i-convert mo natin? Bar muna tayo. So, ito i-convert natin into pascals. Ganun. So, P gauge is equal to 40. Okay, yung pounds per square inch. Pounds per square inch. Okay, so ito. Yung pounds, if kabisado mo na conversion niya into newtons, ayan na yan, 4.448. Pero, alam mo bang kaya mo yan? Kaya mo yan palabasin sa calculator? Baga, kahit di mo kabisado yan, kaya mo or malalaman mo. Or ibig sabihin, no need to kabisanan yan. Sulat ko na lang dito. 1 pound ay 1 pound of force ay equal to 4.448 newtons. Okay, so magka-cancel yan. Pero pakita muna natin, paano yung 4.448 sa calcu. Ito lang yung dapat alam mo. Dapat alam mo muna to. Siyempre, basic na lang din to. Weight
is equal to mass times acceleration due to gravity. Right? We're in SI muna tayo. In SI, since SI yung una, so ang weight nun ay, syempre, in newtons, no? Ang mass in kilograms, and ang acceleration due to gravity, lagay ko na yung mismong value. Lagay ko na lang, 9.81 meter per second square. Ganun. And then, sa US naman, recall na lang din natin to. So, hindi naman natin kailangan. So, ang weight niyan is in pounds. Ang mass niyan is in slug. Tama. And then, acceleration due to gravity niyan is 32.2. Actually, fastboard to. Na-encounter ko to, 32.2. Fastboard ba? Di ko alam ano, sa CE ba? 32.2 feet per second square. Wala kasi sa choices to. So, ang nakalagay doon, 9, 8, 10 ata. Parang kilonewton per cubic meter or newton per cubic meter. Pero ito yung unit niya, meter per second square. So, mali yun. Pero nandito yan eh. Nasa choices din to eh. Di nila alam. Siguro. Ayan. Or may nakita akong meme na ganyan. Yung 9.81 wala sa choices. Pero yung 32.2, nakita niyo ba yan? Yung 32.2 nandun. So, yun yung tamang sagot. Okay? Meter per second squared, feet per second squared. So, yun. Paano natin gagawin yan? So, itong pound, ko-convert lang natin, pound, convert lang natin into, ayan, ito, newtons. So, meron na tayong pounds, di ba? 1 pound, dun tayo magsa-start. 1 pound. Wait, sa convert natin. So, punta tayo sa pressure ba yun? Wait pala. Wait. Punta tayo sa pounds. Ayun, may pound and kilogram. Papalabas mo yan gamit yan. So, equate natin. Ayan set na natin yung base natin, which is pound. Co-convert natin to kilograms. So, ayan na siya. Turn natin yan sa M para mass. In kilograms, M mass. Trip ko lang. Tapos, ano yan? Pag mass, multiply mo sa acceleration due to gravity, bibigyan ka na ng Newton. So, acceleration due to gravity ay 9.81. 4.449. Most nearly, gives napit lang. Pero, alam mo ba na yung mismong acceleration due to gravity nandito rin? Nasa C value yon. Punta tayo sa, hanapin natin yung G. Hindi pa naman ata ako lagpas. Tignan natin, note natin pang ilang number siya. Ayun, pang 35. So, 9.80665. Yan talaga yun. Gamitin natin yan. Mass times acceleration due to gravity is yun. So, 1 kilo, yung point, ilan yun? 0.4535924 kilograms times 9.81 meter, 9.80665 meter per second square ay yun, 4.448 newtons. So, ayan. Di ba? Di mo kailangang kabisaduhin. Papalabas mo yan sa calcu. So, 4.448 newtons. So, okay na. Kung ayaw mo kabisaduhin yan, ayan na, mapapalabas mo naman. Sunod, inches to meters naman. Kasi dapat mapalabas natin yan in pascals. So, alam naman na siguro to. Pero sige, kung hindi pa, gawin natin yung conversion ulit. So, from 1 inch, ayan, 1 inch. Punta tayo inch, then millimeters, miles, meters. So, 0.0254. So, ayan, 25.4 pag millimeters, kapag centimeter ay 2.54, and kapag meters ay 0.0254. Move ka lang naman yan. So, 0.0254. So, 1 inch ay 0.0254 meters. Okay? Meters. And since naka-square yan, si-square mo rin to. Diba? Ganun. So, makancel inches squared yan. So, mm squared. So, Newton per m squared na. M squared lang pala. Newton per m squared na yan. So, same na sila, no? Pwede na? Pwede na. Ibawas ko na yan dito sa 846. Kopyahin ko na lang to. Natamad na ako. Or na lang, 846 times 100 na lang naman yun. Pero kopyahin ko na lang.
So, ayan na. So, ang P gauge natin ay gauge pressure, tama. Newton per square meter na yan, no? Ayan, Newton per square meter. Newton per square meter. So, naka-pascals na yan. Okay. So, 40, ulitin ko na lang. Mali ako sa'yo kanina. 40 times 4.448 divide ko sa 0.0254 squared. Ibawas ko yung 846.00 times 100, di ba? So, ayun na. So, 191,176. That is in pascals. So, para maging kilopascal, engineering notation na lang tayo. 191 point, sulat ko na lang din. 191.177. 191.177. That's in kilopascals. And then, pag gagawin mong bar, that's 100 kilopascals. So, parang di-divide mo na lang by 100, di ba? Kasi, 100 kilopascals ay 1 bar. Ayun, parang divide mo lang by 100. So, 1, 2. No? 1.91. So, ilan yun? 1.912. Okay na yan? Bars. Ayun. Ganyan siya. Kilopascals, kilopascals. 1 point. Ayan, 1.912. Most nearly gives, no? 1.912. Ayan, 1 point. Ito, di ko na ito ma-engineering kasi every 3 decimal places lang yun eh. Shift engineering. Shift engineering, shift engineering. So, sobra siya. Naging 0.9 na siya. So, di mo papalabas pag naka 100 lang. And parang yan, dinivide ko ba, yan, 1,000 kilo, tas divide by 100 ulit. So, ayun, parang ganyan. 1.912. Okay. So, yun na yung bars natin. Pressure gauge. Sabi ko na lang ilagay. Naka-bars na yan. Ay, ang pangit. Ito ay naka-pascals na lang tayo. Lagay ko na lang sa and pascals. So, pag i-convert naman natin in PSI, di yung isa naman yung i-convert natin. Ito naman. Pabalik lang. So, ito. So, kung PSI naman, di ito naman i-convert natin. Isa-isahin lang natin yan. Huwag na lang natin sila pag-anahin. Ito yung sunod, no? Ito naman yung i-convert natin. Yung Newton per square meter. So, okay na yun. Di ba? Okay na tayo dun. Okay na tayo sa 4.448 Newton ay 1 pound. And then, meter to inches. Pwede kang dumaan sa feet. Pero, okay na. Alam naman na natin. Bilis naman na yan. 0.0254 meters ay 1 inch. Square natin yan. So, ayun. Yan na yun. Rekta mo na yan. Pounds per square inch na yan. P gauge ay what? Diba? Pounds per square inch. Pounds per square inch. Newton cancel. Meter squared cancel. So, pounds per square inch. Okay. So, 40. No, din na pala yun store. Minus 846. 846 times 100. Tinamad. Times 100 divided by, tinanawag lagay 00. Pares lang naman. Nakadalawang pindot. Ayun, no? Times 10. 2. Or sa 00. Pares lang yan sila. Trip mo. Ayun na. Ayoko na baguhin ulit. 4.448 divided by 4.448 times 0.0254 squared. So, 27.73. 729 na lang, no? Nag 3 digits ba ako kanina? 27.729 pounds per square inch na yun. 27.729. Then pounds per square inch. So, ito na yan.
Ayun na, pounds per square inch, PSI. And that's it for this problem. Hope you learned something. Yung Caltech, alam niyo na. Yung if sa mga di pa nakakaalam or di kabisado yung 4.448 Newton. So, sundan pa natin to conversion. If you want more, say, feel free. Comment lang, request. Anyway, that's it. Hope you learned something ulit. Thank you.